So, sakto, isang oras. Oo. O, sakto, isang oras. Okay. So, yan. Game. Last topic. So, yun mga kababayan, no? So, actually, meron bagong pautot itong si Sara. Oo. So, si Sara po na pinakamagaling na vice presidente sa history po ng Pilipinas. Ngayon, meron siyang suggestion na nagagawa daw po siya ng isang museum para po sa mga vice president. So, tingnan nyo ito ha. So, aksaya ng pera na naman to. Pera na naman to, Sara. Oh, sabi niya dito, Sara Duterte, ICE Permanent Office, Museum, Charter for OVP as it marks 90 years. Okay. Sa kanya pa talaga manggagaling, no? Di ba? Kung sino pa yung pinaka-worst vice president pa sa history ng Pilipinas. No, di ba marami na naging vice president, di ba? Si Erap, di ba? Si Binay, sino ba? Si Lenny. Di ba? Pero si Sara po ata yung pinaka-inutil. Di na nga nakatulong pabigat pa. Tapos sabi dito, Vice President Sara Duterte laying the groundwork of the Office of the Vice President BARD. Okay? Glimpse of an ambitious plan of establishing a permanent museum, office, and charter for the agency, calling it the launchpad for the future. Launchpad of the future, di ba? Duterte said this groundwork will ensure the OVP remains strong, stable, and effective for the next century. Okay. The OVP is currently holding office at the Robinsons Cybergate pala sa Mandaluyong. Kung saan nga po maraming baliw. O dapat palitan na lang po siguro ng opisina yung Office of the Vice President. Doon na lang mismo sa sa ospital ng mga baliw sa Mandaluyong. Total malapit lang naman, di ba? However, during the stint of former Vice President Lenny Robredo, Jojo Barbinay, the OVP held office in the Quezon City. Okay. So sabi niya dito, as the OVP Charter, Duterte said it will formally define the mandate, functions, and capacity of the OVP, so it will be constitutionally recognized and supported. Ngayon mga babae, ang tanong ngayon natin dito kay Sara, ano ba ang trabaho ng OVP? Di ba? Ano ba yung trabaho ng OVP in the first place? Di ba ang trabaho lang naman ng OVP maghintay kung hindi ba matatapos ng presidente yung kanyang termino? Di ba? Di ba ayun na naman trabaho ng OVP? O pag namatay ang presidente, siya magiging presidente. Pero lang, kung meron siyang appointment. Ang tanong, may appointment ba si Sara? Wala din. O di ba? Wala rin. Oh. So ngayon, alam nyo, no, masyadong magastos si Sara sa totoo lang eh. Kung makagasta ka, alam mo, pera niya yung ginagamit. Tingnan ninyo Naalala nyo yung bribery issue niya sa DepEd. Puta, pera pala ng confidential fund yun. Di ba? Kung makapamigay ng pera, alam mo, pera niya eh. Oh. Isipin nyo nasira po yung retirement ng mga matatagal na po sa DepEd dahil po dyan sa ginawang brown envelope ni Sara. Oh. Designated survivor nga daw siya, no? O nga, no? Di ba? So, kasi ang naalala din, ang naalala po natin Sara Duterte po talaga is inutil. Hindi na nga nakakatulong pabigat pa. Kasi, tingnan ninyo DepEd na lang po yung pinakahawakan niya. DepEd na lang po DepEd na lang. Oo. Ano nangyari sa DepEd? Di ba? 4,000 po yung target na classrooms. Ang napagawa, wala patang 100. Tapos po nagkalat nga po yung ghost student. Oh, the hostage po sa warehouse, yung mga gamit po o yung mga paraphernalias for education. Ang dami niyang kapalpakan pa sa DepEd. Tapos ang gusto ng mga DDS, maging presidente pa ng Pilipinas? Di ba? So parang, ewan ko, pero
Sabi ko nga mga kababayan, nakakahiya po talaga kapag pinagbigyan po natin or natuloy po ang isang Sara Duterte presidency. Tingnan niyo kung paano magsalita. 'Di ba? Parang bata magsalita. Hindi kaya makapagbigay ng speech ng walang kodigo. And by the way, mga kababayan, alam naman po natin kung anong intensyon ni Sara. 'Di ba? Magkaroon ng opisina para po sa susunod po na eleksyon, no, libre na siya sa mga sa expenses ng opisina. Libre na po siya sa expenses ng mga, what you call this, ng mga, di ba mayroong mga satellite, di ba? May mga satellite office. Headquarters, di ba yun? So, tinan ninyo. Naalala nyo yung satellite office ng OVP. Wala namang ganun dati. Di ba? Walang ganun dati. Di ba? Sinong vice president ang gumawa na dapat meron satellite office? Wala, si Sara lang. Kasi itong mga satellite office ng mga kababayan, libreng promotion po yan gamit ng pera ng taong bayan. Libreng headquarters po yan kung sakaling nga tatakbo si Sara bilang presidente sa 2028 elections. Hindi mo na kailangan gumawa ng headquarters buti na lang kamo mga kababayan, tinanggalan ng budget kasi kung hindi po tinanggalan ng budget si Sara, kakalat po lalo na parang tae yung mga satellite offices nga po na yan. So ngayon, ang plano niya ngayon, guwasos ng pera? Well, actually, maganda naman yung intention para sa Office of the Vice President, pero kung magagaling po ito kay Sara, hindi na po ako naniniwala. Di ba? So yan, okay na, 1 oras na tayo. Sakto, 1 oras. Gagawin ng China na ang WPS ni Sara Pusit. Hindi. Ang malupit pa dito mga kababayan, no, ang balibalita pa nga po, si Sara Duterte pa nga ata, si Sara Duterte pa nga daw po, yung financier ng destabilization na mangyayari po sa November 16. At mukhang malinaw na po talaga yung scheme, no, ng grupo po ng mga Duterte, no, na pabagsakin po si PBBM. Mukhang ito na yung scheme nila nakikita na natin So kailangan pa natin tingnan o bantayan kung ano pa yung mga kasunod. Yan So yun mga babae, so maraming salamat po sa inyong lahat, no, dito po sa patuloy po na pagsuporta po sa Birador PH, Birahan PH pala. Sa Birahan PH. Syempre, no, sa di pa po nakakapag-follow at nakakapag-subscribe, subscribe na lang po dito. At pati na rin po sa mga channel po namin mga host po dito. Nakatulad nga po nila Banat Boy, ni Niolo, syempre, di ba? Galing na vlogger niya si Niolo. Si Mark Ramos, di ba? Yan. Si Mark Ramos. Di pa ba? Ako, di ba? Yan, so supportahan po natin yung mga vlogger po na nandito po sa Birahan PH pala. Okay? So thank you mga kababayan. No? So mga 30 minutes, si Mark Ramos naman po yung nandito. Okay? So salamat po. Thank you po. Salamat. Bye-bye. Salamat.